Bakit harapan, nandyan yung bandera ng mga komunista, alam ng gobyerno kung sino yung nagpapunto sa kanila ng mga nasa kongreso at may sa senato rin, bakit hindi nila magawa ng aksyon? Bakit harapan? Yung mga nagsasabi ng katotohanan yun ng kanilang sinusupil. Ang huling pinoprotektahan natin dyan, hindi yung mga senador, kundi yung institusyon mismo. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, atin yan. Sila ay pinahiram lang natin sa kanila, yung authority, pinahiram lang natin. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, walang kaso. Mabilis lang po ito para maintindihan at may kalat nyo. Kanina nakikipagkwentuhan tayo, nakikipag-chat tayo sa mga kaibigan natin na kapulisan. Ano yung sinasabi nila? Sir, simula nang dalahin ng gobyerno si PRRD sa Dahig, nalungkot kami. Galing yan sa ating mga kapulisan. Nung araw na pinipick up siya, nandun kami. Nasa kabilang lounge kami. Nakikita namin yung mga kapatid natin pulis nalulungkot sa nangyayari. Sinabi kanina ni Colonel Betran, sinabi ni General Kita, sinabi ng mga Colonel natin, ang isa, kaya gumanda ang buhay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan ay si PRRD. Ito ay hindi usapin ng personality, ito ay usapin ng kanyang nagawa para sa bayan. Ang sabi ng kaibigan natin pulis, Sir, pagod na rin kami. Bakit paulit-ulit kayong nagrarally? Paulit-ulit ang sinasabi nyo, hanggang kailan ba matatapos ito? Pino ang problema. Ang kailangan, ang tahakin ninyo, paano kayo magparami at tapusin na ang problema ng bansa. Yun lang ang hinihintay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan. Pero mahirap sagutin. Bakit? Kasi usapin ito ng unity. Sa mga leaders na nakikinig, bakit hindi natin matapos ang laban? Dahil wala sa puso natin ang tunay na pagkakaisa. May kanya-kanyang vested interest. May kanya-kanyang sinusulong. Ayaw lumunok ng pride. Nakita niyo yung ating mga kapulisan. Kanina mainit, naka-uniforme. Umulan, nagkapote. Basa ng pawis, nauulanan. Mas mahirap sa kanila dahil kailangan protektahan nila yung mga nagrararili rito. Pagod na rin sila. At bago ako magtapos, ito yung tanong rin natin sa ating gobyerno. Sinabi kanina ni Kuya Eric, paulit-ulit sa kanyang mga vlog, kung ating mapapakinggan at mapapanood. Bakit harapan, nandyan yung bandera ng mga komunista, alam ng gobyerno kung sino yung nagpapunto sa kanila ng mga nasa kongreso at may sa senato rin, bakit hindi nila magawa ng aksyon? Bakit harapan? Yung mga nagsasabi ng katotohanan yun ng kanilang sinusupil. So yun ang talagang ating katanungan. At tayo ay hindi titigil, tayo ay nangangarap, tayo ay nagdarasal na isang araw lahat ng nakakaunawa, lahat ng nakakaintindi sa nangyayari sa bansa, magsama-sama rito sa panawagan ni Kuya Eric, panawagan ni Jing Paras, panawagan ni Yusek Ben Ranque ng ating UPI, lahat ng nandito na grupo. Ngayon na magsama-sama tayo. Andito, hintayin namin kayo. Ilang gabi na tayo natutulog rito na nangangarap tayo na magparami tayo para matapos na ito. Ang huling pinoprotektahan natin dyan, hindi yung mga senador, kundi yung institusyon mismo. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, atin yan. Sila ay pinahiram lang natin sa kanila, yung authority, pinahiram lang natin. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, walang kaso. So ito yung time na magkaisa tayo, pumunta na kayo rito, tapusin natin ang laban. Tayo ay maghihintay sa ating mga kasamahan at kahit yung iba. Nakikita niyo ba yung kaibahan ng bayaran at saka hindi bayaran? Yung nagmarcha kanina, nakikita niyo yung mga mukha kabataan, may konting matanda. Kahit hindi mo tanungin sa mukha nila, hindi nila alam kung bakit nagrarally sila eh. Magaling lang yung nagchat-chant kaya sila nadadala. Alam ni Kuya Eric yan, dahil dyan sila bihasa. Ganyan sila sinanay. Napapasunod nila yung mga tao na hindi naman alam kung ano yung kanilang ginagawa. Sumusunod lang sila. Pero kayo na hindi bayaran, umulat umaraw, nandito kayo, nagtitiis. Kaya alam ng ating mga kapulisan yan. Ayun,
Alam nila tumugtog. Pag tinanong mo bakit kayo narito, biniyaran kami para tumugtog eh. Kayo bakit kayo narito? Kasi alam nyo kung anong dapat na gawin sa bansa natin. Magkaisa tayo. Personal na panawagan sa lahat ng parallel group na naniniwala. Hindi lang naman ito tungkol sa mga DBS o mga Marcos. Marami na sa mga Marcos supporter, mga Dilawan na supporter, gusto nilang lumipat sa kabilang bakod. Ang problema, ang isipan nila, malabnaw rin. Dito na lang muna kami kasi ang lilipatan namin DBS eh. Naayaw rin nila. Eh pwede ka naman makipaglaban na wala ka dun sa mali eh. Pwede ka naman gumit na. Ba't hindi nila gawin? So yung nangangarap tayo na ngayong linggo may mangyari. Tapusin na natin ang laban. Sa mga leader na nakikinig, ito ang challenge namin sa inyo nila Kuya Eric. Kung talagang mahal nyo ang bansa natin, pumunta kayo rito, isama nyo yung mga members nyo, magdala tayo ng lutuan, magdala tayo ng mga lulutuin. Dito na tayo magluto, kahit akutin tayo sa Tampuhan ng Magandang hapon po sa lahat, ano. Sumabay ang panahon na nalulungkot din. Dahil sa dinaranas natin ngayon na nasa kalagitnaan tayo ngayon ng uno sa ating bansa dahil wala sa atin yung pagkakaisa at higit sa lahat ay yung respeto sa sarili nating batas. Yung mga nakaupo ngayon na panay sinisiraan ng kapwa nila, sila po yung mga taong napulag na po ng katotohanan. Pinili nila ang sarili nilang kapakanan kaysa pambansang karapatan. So sana po mapansin nyo yon. Itigil nyo na. Tama na, maawa na kayo sa bansa natin. Lahat po tayo ngayon nakaranas ng paghihirap. Tulad ng mga nandito, isa na po kami doon, hindi kami nandito dahil may bayad o kaya para sa mga kandidato. Dahil nandito kami para sa bayan. Kawawa naman kasi yung mga kabataan na susunod sa atin kung hanggang sa panahon nila, ganito pa rin ang mararanasan nilang batas ng Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you.